Ayan. Swabing-swabe. Swak na swak. Ganda. Tuwang-tuwa yung aking commander. Ituturo ko naman kung paano ang diskarte ng pag-eskwala. Ang gagawin nating pag-eskwala, gagamit tayo ng karton. Ngayon, ilalapat na natin ito doon sa tubo na puputulin natin. Ayan. Saktong-sakto. Eskwalado. Bali, ang gamit kong pang-ipit sa clean sheet ay flat bar lang. Yung diskarte ko, flat bar pareho. Ayan o. Sa loob ang welding. Ganon lang yan. Pagka inipit na siya nito, dito na sa ibabaw ang spot. Banda sa labas, malinis tingnan yan kasi walang spot na makikita. Magandang araw mga kadiskarte. Tutuloy ko na ngayon yung paggawa ng gate. Ito na yung karugtong ng iblinag ko na paggawa ng bisagra ng gate. Ngayon, ituturo ko naman kung paano ang diskarte ng pag-eskwala. Mag-eskwala tayo ngayon sa mga dulo ng tubo. Para sa mga baguhan dyan at mga gumagawa din ng ganito, gusto ko lang ituro sa inyo kasi yung iba dyan, pag nag-eskwala sila, basta na lang magtatabas sila, mag-eskwala. Ngayon, pagdating sa kabilang dulo ng tubo, pasilip-silip na lang ang ginagawa nila para magkatugma yung kaltas nila na 45 degrees at saka dito sa kabila. Ngayon, napakahirap niyan. Napakahirap na ma-perfect yung tapat, kakatapat ng kaltas ng 45 degrees. Hindi nila alam ang technique kung paano masintro, paano ma-perfect yung kaltas, kabilaan. Kasi sa mga hindi nakakaalam niyan, napakahirap niyan i-perfect. Ngayon, gusto ko lang ituro na para masigurado yung kaltas na magkatapat, ang hahanapin nyo sa tubo, yung dugtungan ng tubo. Kasi ang tubo may dugtungan yan. Makikita yan dito sa loob. Ayan o. Ito. Kikita yan sa loob ng tubo. Ngayon, sa ibabaw, ganun din. Makikita yan sa ibabaw. Ayan. Titingnan, hahanapin yung guhit dito sa ibabaw. Yan ang susundan. Para makuha yung sentro ng tubo. Ganun lang ang teknik, mga kadiskarte. Ngayon, mag-45 degrees tayo dito sa tubo na para sa gate. Pakita ko sa inyo yung diskarte ng kaltas, pagtabas. Lalo na kung mga mabibigat na tubo. Dahil mahaba itong tubo. Dito tayo sa maiksi. Kukuha ng sukatan. Dito tayo kukuha ng sukat. Kasi parehas lang naman ang laki nito. Bali, ang gagawin nating eskwala, gagamit tayo ng karton. Yan ang teknik para hindi mahirap pa buhat-buhat nitong mabigat.
Ayan. Ito na yung sukat niya. Ayan. Ngayon, kukunin natin ang diameter ng tubo. Yung sukat ng tubo. Yan. Laging tandaan, kahit anong laki ng tubo, ganyan ang proseso. Ngayon, yan na ang laki ng tubo. Ngayon, gagawin natin, hahatiin natin, tutupiin. Yan. Tapos, yung kalahati nitong tubo na to, hatiin natin, tatandaan. Kunin yung kalahati. Yan. Ay, ulitin ko para masundan nyo ng mabuti. Kunin muna yung laki ng tubo, guhitan, tapos hatiin. Ngayon, nahati na siya, kukunin yung kalahati ng tubo. Ayan. Itutuon dito sa gilid yung sukat na to. Tutuon dyan sa gilid ng karton. Ganyan natin. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo yung guhit, nakatuon siya dito sa gilid nitong papel, karton. Ganon din sa kabila. Ayan siya. Ganon din sa kabila. Ganito rin ang proseso. Ayan. Tapos, guguhitan dyan. Ayan na siya. Tapos, gugupitin. Susundan yung hubog ng tubo ng guhit. Tapos, gaganyan natin. Bali, ito yung gitna niya. Tatandaan yung gitna. Ngayon, ilalapat na natin ito doon sa tubo na puputulin natin. Ayan. Laging tatandaan na itong tubo, may dugtungan ito. Yan ang susunsunin. Yan ang tatandaan itong ginuhitan ko. Dugtungan ito ng tubo hanggang doon sa dulo. Para laging magkatapat ang kaltas ng pag-eskwala. Ngayon, pag naglapat na nitong pattern, itong dugtungan na to, laging itatapat sa dugtungan nitong tubo. Ganito. Ayan. Yan siya. Ngayon, nailapat na natin, guguhitan na siya. Yung gawin na lang natin pangguhit itong lapis kasi sobrang malaki ang guhit ng pintel pin.
Ayan. Yun, puputulin na natin. Okay. Ayan, naputol na natin. Ngayon, tingnan natin kung tugma yung ating sukat. Sambo kasing tubo to, kaya hirap buhat-buhatin. Kasi 20 feet ito, isang buo. Para makita natin kung tumugma siya. Ayan. Ayan. Saktong-sakto. Skwalado. Ganun lang ang teknik pagka mabibigat ang tubo. Lalo na yung mga malalaki na mahirap buhat-buhatin. Ganun lang ang proseso kahit gaano kalaking tubo. Ayan mga kadiskarte. Tapos ko na maituro yung pag-eskwala, paano kaltasin. At tapos ko na rin tabasin ang mga dulo ng frame. Ngayon mag-eskwala na ako ng frame ng gate. Gusto kong ibahagi sa mga baguhan lang, sa mga gustong gumawa nito, na pag naglatag kayo ng frame ng gate, kailangan naka-label. Ipapatong nyo sa ganito na naka-label yung papatungan ng frame ng gate. Ganon din dito sa kabilang dulo. Ito. Ayan. Naka-label na yan. Itong pinapatungan. Kailangan naka-label para hindi kiwi. Pag hindi kasi naka-label, kung minsan, bingkong ang yari. Pag na-welding na kasi yan, hindi na pwede bawiin yan, hindi na pwede pukpukin. Kundi ang mangyayari, ulit-ulit magtastas. Kaya kailangan naka-label ang papatungan pag gumawa kayo. Ayan mga kadiskarte, naituro ko na yung kung paano mag-eskwala sa tubo. Ngayon magbabalagbag tayo, tutok naman. Ibabahagi ko sa inyo kung paano ang diskarte ng mabilis na paglapat ng nakatutok yung tubo. Lagi lang tandaan na yung tubo, laging titingnan yung dugtungan sa kahabaan na to. Kukunin lagi yung pinakagitna. Ginuhitan ko na yung may tanda na siya. Yung kalahati ng tubo. Saka sa kabila, ginuhitan ko na. Ngayon, magsusukat lang ng mga 1 sentimetro. Tapos, sasalpak itong dulo. Bali itong sukatan, may guhit din, may tanda rin, yung gitna ng tubo. Kabilaan. Ayan. Ngayon, pagtatapatin yan dito sa lalagyan ng pinaka kaltas. Pagtatapatin yung guhit na yan, susuklob siyang ganon hanggang dito sa guhit ng 1 sentimetro na allowance. Yan. Ganun siya. Tapos guguhitan na natin. Kasi yung iba nito, pagtsambahan lang, hindi nagtutugma yan. Lalo na pagdating sa kabilang dulo, hindi nagtutugma
pilipit. Ayan. Yan, ganyan din sa kabila. Itutugma din dito sa guhit. Yan. Kaya kailangan makuha yung pinakasintro, yung kalahati ng tubo, para parehas balanse yung kakaltasin. Ganon din dito sa kabilang dulo. Ganyan din ang proseso. Ngayon kakatingin na natin yan. Ayan. Nakaltas na natin. Ayan. Tingnan natin. Ang ganda ng lapat. Swak na swak. Yan. Ganyan lang ang technique, mga kadiskarte. Napaka simple lang, pero perfect. Kaysa sa patsamba-tsamba lang na pagkaltas, na pagdating sa kabilang dulo, hindi nagkakatugma. Lagi lang magsubaybay sa mga karagdagang kaalaman. Marami kayong matututunan sa akin, mga kadiskarte. Ayan, buo na kami ng rim. Ayan. Pansinin nyo yung ginawa kong yung itinuro ko na diskarte sa pagtutok ng tubo. Ayan. Kaganda ng lapat. Nakalatag na ako ng plain sheet. Ayan. Bali, ang gamit kong pang-ipit sa plain sheet ay flat bar lang. Yung iba kasi gumagamit sila ng angle bar. Ang angle bar, okay rin siya, matibay din siya, kaya lang mas magastos. Mas mahal yun eh. Lalagyan nila ng angle bar, tapos tatakipan nila nito pang-ipit. Ayan. Yung sa akin, yung diskarte ko, flat bar pareho. Ayan o. Flat bar yung ginagamit ko. Tapos, sa loob ang welding. Yung labas, yung banda sa labas ng gate, walang welding yan para malinis tingnan. Bali, sa loob ko iniispatan para paglagay ng plain sheet, tapos tatakpan siya ng pang-ipit, hindi na makikita yung winildingan sa labas. Kasi nasa loob siya. Ganon lang yan. Ayan. Ngayon, ang style dyan, pagka inipit na siya nito, yan, dito na sa ibabaw ang spot, kasi sa loob na ito, ng banda sa loob ng bahay, ito may spot. Pero yung kabila na banda sa labas, malinis tingnan yan kasi walang spot na makikita. Ganun lang ang teknik ko. Bali, ganito dito ang spot niyan. Ayan. Pang-ispatan yan. Pero banda sa loob ito. Tapos ispatan dito. Kahit madalang lang. Pwede na yan. Kasi nakaipit naman siya. Ganun ang teknik ko. Bali, itong aking clean sheet. Kinapos ang isang clean sheet. Kaya nag-tacking ako. Anuhin pa ito, sasandirin para hindi masyadong halata. Para lalong mas malinaw sa mga baguhan lang na gustong matuto nito, ganito yon. Yung iba na gumagamit ng angle bar para pagkakabitan ng plain sheet. Ito yung frame ng gate. Yan. Karamihan, angle bar ang ginagamit nila ganito. I-welding nila dito, spot, kabilaan i-spot. Pag na-spot na, saka na ilalagay yung
clean sheet na ganyan. Yan. Ngayon, saka tatakpan ulit ng flat bar. Iipitin. Yan. Okay rin yan. Matibay din yan. Yan. Kaya lang, ang pagkakaiba naman, mas magastos. Kasi ang angle bar at saka flat bar, halos doble ang presyo ng angle bar. Ang sa akin naman, flat bar lang lahat. Gaganon ko lang, ganun din, i-spot lang din. Yan, i-spot lang din yung flat bar. Pag na-spot na, saka na ilagay yung clean sheet na ganun. Tapos, pag nailagay na, saka na iipitin siya ng flat bar. Yan, iipit na siya dyan. Malinis din siya tingnan, kabilaan. Depende sa gumagawa. Pero mas nakakamura dito kasi mas mura ang flat bar kaysa sa angle bar. Ayan, ito yung kalahati ng aking gate. Yung kalahati na buo ko na. Ngayon maglalagay ako ng clean sheet dito sa aking gagawing gate. Kung mapapansin nyo itong flat bar na kinabit ko, kung magkakabit kayo, tatantsahin na yung pagkalagay ng flat bar dito sa frame, mas lamang ng kaunti itong unang ikakabit. Tatantsahin na pag kinabit yung clean sheet at nilagyan na ng pang-ipit, nakasintro sa frame para mas maganda tingnan. Bale, ang tabas ng clean sheet dito, medyo lalagyan ng clearance yung mga inispatan, winildingan, para hindi siya pumatong yung gilid ng clean sheet. Yan. Bale, may konting clearance siya para hindi siya tumama dito sa mga inispatan, winildingan, para hindi kumalang. Tapos ito yung kanyang pang-ipit. Pagdating dito sa may tapat ng bisagra, kailangan may kaltas yung pang-ipit kabilaan para tumugma. Bale, itong side na to, sa loob ito. Kaya dito tayo mag-i-spot na sa, okay lang na makita ang spot dito. Pero yung banda dun sa kabila, hindi yun makikita sa labas yung inispatan kasi matatama, kukubiran na siya ng pang-ipit na flat bar. Tingnan natin pagmasdan ang labas niya. Ayan. Malinis siya tingnan. Wala siyang makikita na mga winildingan. Kasi nasa likod yung winildingan. Pag napinturahan na yan, yung mga bakat na yan, hindi na yan makikita. Yan ang kagandahan ng ganitong teknik. Yung mga kanto, mga gilid, walang nakausli na labi ng bakal. Kung angle bar ang ginamit dyan, yung mga gilid niyan, mga nakausli ang labi ng angle bar. Ayan, nagawa ko na yung pinaka-service door. Itong maliit na to. Nalagyan ko na ng clean sheet. Tapos itong lugar na to, lalagyan ko na ito ng mga rihas-rihas. Ayan. Tapos pati dito sa dulo. Ito na yung mga ilalagay ko. Ayan.
Ito na yung mga nakaporma na ito. Ngayon, maglalagay ako ng bisagra nitong ating service door. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito yung gamit nating bisagra. Ngayon, ang pagkabit nito, kinakalangan dito sa pagkabit. Nilalagyan ng kinakalangan ng kahit yero lang, magtabas lang ng yero. Kasi yung iba dyan, na basta na lang ito wini-welding dito, inilalapat, hindi nila alam na pag hindi nila nilagyan ng spacer, nasikip. Pag inikot ang pinto, nasikip. Pag winelding na. Kaya nasisira agad ang wineldingan kasi napupwersa. Kaya nilalagyan ito ng pinaka sasapinan ng kahit manipis lang para makaangat lang yung bisagran niya dito sa frame. Ayan. Kabilaan, kakalangan. Yan. Bali, ang distansya nito mula dito sa dulo ng pinto, mga 10 cm lang. Depende lang yan sa gusto ng gumagawa kung ilan ang ilagay na sukat. Yan. Sasapinan. Pag na-spot na yan, pwede natanggalin yan. Ayan na. O ha? Ganyan, pagka hindi kinalangan ang bisagran yan pagkabit, nilagyan ng spacer, sumisikip pagbukas. Kailangan may clearance ng kaunti yung kanyang bisagra hanggang dito sa frame. Ayan, bali nagkabit na ako ng pinaka rehas-rehas niya. Sa mga baguhan dyan, sa mga nagtatanong kung paano i-compute ang mga pagitan nito, bali ang gagawin nyo lang, susukatin lang yung kabuuan nito, yung kahabaan, susukatin lang siya at kung ilan ang gusto nyong pagitan, i-divide lang yan. Bali, katulad nito, ang pagitan nito ay 13 sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halimbawa, gusto nyo ang 13 na pagitan, i-divide lang yan ng 13. Lalabas yan doon kung ano ang sukat ng bawat pagitan. Kaya madali yung ma-compute yan. Bali yung 13 na pagitan, ang pumasok dito ay 12 na pinaka-rehas-rehas sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, ganun lang ang teknik. Malapit ng mayari ang ating gate. Kabilang pisngi pa lang ito ng ating gate. Ayan. Yung kabila nito, yari na, naka-standby na doon sa labas. Yan ang ating design. Ito yung ating
service door ng ating gate. So bye-bye lang. Malapit nang matapos. Ayan. Natapos ko na itong aking gate. Kakabit ko na itong kabila. Pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng hindi sabay. Yung magkabilaan. Kasi yung karamihan pag nagkabit ng gate, sabay na. Ito yung sa akin, kabila muna. Pwede naman yan kabila muna. Basta kailangan lang nasa tamang sukat. Kailangan nakahulog. Nakalabel, nakahulog. Kasi pag hindi yan nasa ayos, tatabingi, pati yung kabila, hindi magtutugma yung tagpuan ng gate. Wala akong helper ngayon. Yung aking katuwang ngayon, itong aking commander, pagagaling lang yan magluto. Ayan, nakasuot pa ng kanyang uniform. Magpaalala lang kasi ako maghawak nito. Mabigat kasi, hindi kaya mag-isa. Pansinin nyo yung kagandahan ng pagkalagay ng kabitan ng bisagra na ganito. Na kabilaan. Matibay yan. Hindi yan basta-basta matatanggal dito. Kahit medyo sumikip pa ang bisagran yan, hindi yan bibigay dito dahil kabilaan. Ayan, yung ganyan. Ayan, ito yung kabila. Ayan, parang nakayakap siya. Anong kaganda ng ganyang paggawa, matibay. Ayan. Yung iba kasi, basta na lang binubutasan dyan, tapos single lang yung wini-weldingan ng bisagra. Kaya kung minsan natatanggal yung pagka-welding. Ayan, nakahulog yung ating label bar. Ngayon dito naman sa tagpuan ng gate. Ayan, nakahulog din. Kaya pag nagkabit ng kabila, swak na swak. Tsaka kailangan perfect yung pagka-align dito sa tagpuan para hindi magkiwi yung pinto. Ayan. Magkakabit pa tayo ng lock dito, yung lock barrel. Ayan. Swabing swabe. Okay. Ayan. Ngayon kakabit na ako ng kapartner ng aking gate. Yung kabila. Tingnan natin kung gaano kalaki ang i-adjust natin dito sa kabitan ng bisagra. Bale, hindi ko muna ikakabit itong service door, itong maliit, para medyo magaan-gaan pag-alsa. Sandal muna dyan. Sandal. Okay. Yan ang ating pinto. Sukat na sukat. Ayan, mga kadiskarte. Naikasa na natin yung ating gate.
Bali, itong aking service door, mamaya ko na ikakabit yung pinto. At tingnan nyo, pagmasdan nyo mga kadiskarte yung aking teknik. Bali, inuna ko ito. Ngayon, dahil nakapermis na itong kabila, ito na ang pinaka-guide ko, pagkabit nitong kabila. Mas madali na kasi nakahulog naman itong kabila. Ito na lang ang susundan. Kaya mabilis magkabit. Basta nasa tamang sukat. Pagdating naman doon sa bisagra, sakto naman siya. Maganda naman ang lapat doon kasi naka-align din doon yung kabitan. Kaya mas madali ang trabaho. Para sa mga baguhan, gusto kong ibahagi sa inyo yung teknik ng pagkabit ng pinto na hindi sisikip. Bale, ang diskarte ko, bago ko ipermis doon yung bisagra sa gilid, kinakalangan ko dito sa taas, sa pagitan. Bale, ang awang niya dito, mga ano lang yan, mga kalahating sentimetro ang awang dito sa taas. Pagdating naman dito sa baba, medyo mas dikit siya. Kasi pag ipinermis na yung bisagra doon sa poste, tapos tinanggal na yung kalang, tong kalso, ang tendency ng pinto bababa pa ng kaunti. Bababa yan ng kaunti. Pagbaba ng kaunti niyan, pag tinanggal na itong kalso na to, kikipot pa dito ng bahagya. Pag bubaba ng kaunti yan, kikipot dun sa taas, aawang naman dito ng kaunti sa baba. Tapos dito naman sa ilalim, medyo mas mataas ito ng kaunti. Para pag bumaba man ito ng bahagya, magpapantay na sila dito, eksakto ang clearance dito hanggang sa taas. Kasi hindi pwedeng hindi magkaroon ng kaunting pagbaba yan pag inalis itong mga kalang, mga kalso na yan. Kasi nga, ang ating bisagra, may kaunting clearance yan. Para kaunti lang ang pagbabago dito, pag nag-welding na dito sa kabila, idiin ito. Kailangan nakalapat itong bisagra, nakalapat dito sa frame habang wini-welding para wala siyang clearance dito sa lugar na to. Kasi pag binitawan yan, ito didikit dito sa bisagra dito banda. Yan. Kaya pag nag-welding, ididiin yan para nakadikit na kaagad. Ganun lang ang teknik niyan. Ang sukat natin ay saktong-sakto lang. Lahat ng anggulo naka-align. Kaya pagkabit ng ating gate, kahit nag-iisa lang ako, napaka-simple lang. Kayang-kaya gawin. Subaybay lang at magagawa pa tayo ng lock. Tuturo ko pa yung paggawa ng lock barrel. Tsaka yung lock dito sa ilalim. Tsaka yung dito sa taas, yung lock barrel. Yan ang ating gate. Ngayon, ikakabit na natin yung ating service door. Hindi na natin tanggalin ang ating mga kalso. Pansinin nyo mga kadiskarte, yung kanyang clearance dito, saktong-sakto lang. Hindi siya masyadong dumikit. May alawan siya. Kahit na sa katagalan medyo bumaba yan, matagal yan bago mag-abot. Ngayon yung ibaba niya, saktong-sakto rin. Saka kanina medyo mas mataas itong kabila. Ngayon pantay na siya sa ilalim. Ngayon,
Kakabit na natin yung ating service door. Subukan muna natin buksan. Ayan. Suwabe. Walang luwag-luwag. Saktong-sakto lang. Oh, hindi siya masikip. Parehas, hindi masikip, hindi lumuluwag, hindi sumisikip. Magaan siyang buksan. Lapat na lapat. Ayan. Napakaganda ng lapat. Ganun lang mga kadiskarte. Para sa mga bago dyan. Hindi kailangan na pagsabayin ang pagkabit niyan. Kahit kabila lang muna basta nasa maayos ang sukat. Mga nakahulog. Ang importante yung dito sa tagpuan. Kailangan pantay. Hindi siya mabingkong. Yan. Yung iba kasi pag hindi pinapansin lahat ng anggulo, minsan pag sinara ang gate, dito magkatapat sa ibaba. Pantay. Pagdating naman dito sa taas, nakalabas yung isa. Naglilihis. Ganyan ang nangyayari pag wala sa align. Swak na swak. Ayan, mga kadiskarte. Sa mga magko-comment dyan na hindi ko ipinermis yung service door. Yan naman kasi, hindi naman basta-basta matatanggal yan. Pag nakasara yan, hindi yan pwede iangat. Hindi yan matatanggal. Kaya okay lang yan na nakaganyan siya. Dahil kung gustong alisin, bubuksan siya bago kalasin. Kasi pag nakasara naman yan, hindi naman kaya buksan ng kahit na sino yan. Ayan. Okay. Ganda. Tuwang-tuwa yung aking commander. Siyempre, saan? Oh, ha? Ayan, pagmasdan yung mga kadiskarte. Gusto ko lang ibahagi sa mga bago dyan na gustong matuto. Kahit ang paggawa nyo nito ng gate, yung iba kasi ipapatong nila para ma-perfect yung sukat, yung laki. Yung sa akin, kahit magkahiwalay yan, isa-isa kong susukatan na nagagawa kong magkaparehas yan dahil sa piniperfect ko yung mga sukat. Ganyan ang paggawa ko ng gate. Perfect ang tayo, perfect ang lapat. Kaya maganda ang kinalabasan. Susunod natin yung paggawa ng lock barrel. Ayan. Pag ito ay ibinukas, yan, madali siyang matanggal, maaangat siya pagtanggal kasi lilihis na ito dito. Kaya matatanggal siya. Pero pag nakasara siya, ayan, pag nakasara, hindi yan matatanggal kasi itong frame ng pinto tatamad dito sa taas. Kaya ganito ang naisip kong design na tanggal-tanggal siya. Kahit na hindi naka-permis siya. Kasi hindi naman siya matatanggal pag nakasarang ganun. Yan. Okay. Mga kadiskarte. Bali, hanggang dito na lang muna tayo. Subaybayan nyo yung paggawa ko ng mga lock para sa mga karagdagang kalaman. At yun ang isusunod ko. Lagi lang mag-subscribe at mag-share. I-share nyo sa ating mga kaibigang mga
taga-subaybay at mag-like para bilang suportan nyo sa aking YouTube channel. Pag-ingatan tayo ni Lord at salamat sa inyong walang sawang pag-subaybay sa aking mga vlog. Bye-bye!